Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po kami sa Hupi, Gubat, Sorsogon. Nandito naman po kami sa malapit sa mga kamag-anakan ko. Ngayon, itutuloy ko po ang aking talambuhay. Nandun tayo sa pagpapako sa mahal na Santa Cruz. Natupad po namin yan na taon-taon. Sa loob ng 3 taon, natupad namin ang live na pagpapapako sa krus. Na doon ko po isinagawa, doon ko i-news out, doon ko sinigaw sa buong mundo na pagdating po sa pagpiyeta. Dahil sa kasaysayan po, habang tinitingala ko ang aking anak na nakabayubay sa mahal na Santa Cruz, ang sinabi ko na lang, "O Lord, naramdaman ko ang paghihinagpis ng mahal na Birhen, Inang Santa Maria." Kasi ang para sa akin po, bakit may pagpapapako na ang akala ko po, ang asawa ko ang tutupad noon. Nung kasalukuyan na kami ay matupad, nagkahiwalay na po kami, wala na siya sa piling namin. Pero sa malungkot na kwento, sa unang pagpapako ng aking anak ay nandoon man siya. Siya pa ang nag-abot sa kamay ng aming anak upang tanggalin sa mahal na Santa Cruz. Na habang nakabayubay ang aking anak ay naiisip ko ang pagpipiyeta ng mahal na Birhen, Inang Santa Maria. Na nandun baga sa larawan niya ng mahal na Birhen, na parang tinusok ng 7 punyal ang puso ni Birhen Santa Maria habang nakabayubay ang mahal niyang anak sa Santa Cruz. Naisip ko, sa murang isip ng aking anak na magpapako sa mahal na Santa Cruz, naisip ko parang ganun ang nangyari kay Kristo, na wala siyang kasalanan. Bakit nakuha niya na naghirap at nagdusa? Sa punto po yun na pag nilay-nilay ko na ito, sa tuwing magpapapako kami sa mahal na Santa Cruz, ito po ang mensahe ko. Nasabi ko, mga kabataan, itong tinutupad namin na pagpapapako sa mahal na Santa Cruz, hindi dula-dulaan lamang, kung hindi ito totoong buhay na pinanata namin. Dito kami nakapagmuni-muni sa takbo ng buhay ng ating mundo, na ganun pala ang paghihirap ni Birhen Inang Santa Maria habang nakapako ang kanyang anak. At nung iginawad na siya sa aking harapan, na kinalong ko, yun ang paraan na sabi pagpipita ng mahal na Birhen. Doon ko isinigaw na ang sabi ko, nasaan? Talasok sa aking puso, naramdaman ko ang kalungkutan na habang nakahimlay ang aking anak sa aking kandungan, na pag-isip-isip ko na kung yun ay siniselebrate lang namin pagtupad sa aming panata, gaano pa kaya ang puso ni Birhen Maria na aktwal nakikita niya ng personal ang kanyang anak. Kaya sa bahagi sa punto na yun, talagang ako lubos na lumuha. Nang kahuli-huli ang sinigaw ko, masakit man mapait, pipiliting kong pilit, at yun ang kaloob ng langit. Natulad bagang kahalimbawa nito sa akin, may mga bagay ako na halos hindi ko maintindihan. Mga problema na halos hindi ko maintindihan. Dahil sa taglay ng aking buhay sa mga panahon na ito, iba-iba pala ang paraan ng Diyos sa isang tao. Na sa pagkakaroon mo ng problema, diyan mo nararanasan yung Santa Cruz na pasan mo kung paano mo gagamitin, kung paano mo hihilahin, kung paano mo masusunod ang misteryo ng iyong buhay. Tulad po sa akin, hanggang sa pag-ikot ng aking buhay, natatalastas ko na iba-ibang uri pagsubok ang ipagkakakaloob sa atin. Dahil sa oras na yun na pagpapapako po, lahat minumuni-muni ko, anong pagkukulang ng isang tao? Tulad kay Kristo, inisip ko, tulad sa Panginoon Hesukristo, bakit siya hinatulan na wala naman siya kasalanan?
alang-alang sa pagtatagumpay ng kanyang misyon. Na tulad ni Mama Mary, ang kanyang misyon, ang pagpilitan niya, ang sakripisyo niya sa kanyang mahal na anak na naramdaman ko sa mga panahon na yun. At ang mahal na Panginoong Hesukristo, alang-alang sa pagmamahal sa atin na tinubos tayo ng ating pagkakasala, ginampanan niya. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at bumaba siya sa lupa at nagkatawang tao. Sa pagkakaintindi ko po sa kanyang misyon, anuman uri ng ating problema, bakit hindi po natin kaya balikatin? Kaya anuman po uri ng problema natin, huwag po natin tanggihan. Na hindi tayo magsusuway na sabihin natin, bakit ako may problemang ganito? Magnilay-nilay tayo na kung si Mama Mary nga, sa simula kasiyahan, ang nadarama niya nung binalitaan siya ng anghel na si San Gabriel na ikaw babae, aba Ginoong Maria, puno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Sumakanya nga ang Espiritu ng Panginoon, nagdalang tao siya. Halos ang katuwaan niya hanggang sa isilang niya ang sanggol na hindi niya alam. Habang lumalaki ang Panginoong Hesukristo, may utos pala sa kanya ang kanyang ama na tubusin ang sanlibutan. Kaya sa pagpapapako namin, sa sakripisyo na amin tinamasa, nabuo ang mga katanungan ko sa aking buhay. Kaya anumang bigat ng problema ko sa mga ngayon, noon, sobra ang aking panaghoy. Pero ngayon, easy-easy na lang. Sapagkat naintindihan ko na ganun pala ang buhay ng tao. Kaya maraming salamat sa inyong lahat na taga-subaybay at magandang hapon. Si Lola Sara po ito.